Magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po ako ngayon, tumatawa, dahil ang dami na ninyo, bumalik uli kayo. Nagiging ganap yung aking pagkapari. 1 taon at kalahati ding yung 2 lectors lang at ako ang narito eh. Nakakalungkot. Kaya maraming salamat. Welcome back. Pista ng Kaharian. Naalaala ko rin, maraming nagmi-message na smile naman dyan. Serious daw ako masyado pag naghuhumili. Pinipiga ako kasi yung utak ko kung anong sasabihin sa inyo eh. Pagkatapos kong magmisa, babasahin ko na yung humili sa next Sunday. Pinagdadasal ko na kayong lahat. 1 linggo ko kayong pinagdadasal. Pagkatapos, mahirap pang mag-joke sa humili. Tanong ninyo sa dining room, sinong pinakamaingay dyan? Sinong laging nagjo-joke dyan? Pero sa humili, ang hirap. Dahil yung 30 taon kong itinuro sa seminaryo, gaya ng mga pagbasa ngayon, sabihan ka ng Santo Papa, huwag ninyong palampasin ng 12 to 15 minutes ang inyong humili dahil madaling mainip ang mga tao ngayon. So serious ka. Gaya ngayon, Christ the King. Tinanggap ni Jesus na siya ay hari. Kaya lang pinaliwanag niya, ang kaniyang kaharian, hindi sa daigdig na ito, na lumilipas. Paano ba mapalalim ang pagkaunawaan natin sa kaharian ni Jesus? Punta po tayo sa unang pagbasa. Kulang po yung translation sa Tagalog kasi nakita ko naman ang isang tila barna siya na nakasakay sa ulap. Barna siya sa Hebrew, anak ng tao, son of man. Hindi natin masyadong naunawaan yan. But, sa Christology, the title, most favored by Jesus, para pakilala ang kanyang sarili, ay itong Barna siya. At anong nakasaad sa unang pagbasa? Sa Daniel, ika-7 kabanata. Nakasakay siya sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Yung El Elyon. Ang Diyos. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kaniyang kaharian magpakailanman. Napakaliwanag ang ibig sabihin ni Jesus, na ako ay hari, pero yan ang aking kaharian. Binigay sa akin ng Ama. So Christ the King tayo ngayon. Sa pangalawang pagbasa, sabi ni Jesus, ako ang Alpha at ang Omega. Ito, karpintero sa Nazaret. Siya ang nagsasabi. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. May kwento kay St. Christopher kaya hindi pala legend lang pala yon. Pero ang dami niyang pinaglingkuran. Tapos yung kanyang pinaglilingkuran, may kinikilala pang mas makapangyarihan sa kanya. Hanggang wala na siyang mahanap dahil pati emperador may natatakot sa Diyos eh. So tumutulong na lang siya na itawid yung mga tao doon sa kabilang pangpang ng ilog. May bata nagpatawid sa kanya. Napakalakas noon ni St. Christopher. Samantalang naglalakad siya sa ilog, kalong-kalong yung bata. Lalong bumibigat hanggang nakilala ni St. Christopher na si Jesus pala yun, ang Alpha at ang Omega. At siya na ang kanyang pinaglingkuran, wala nang tataas pa sa kanya.
Christ the King. Sino ngayon ang tagasunod ni Kristong Hari? Yun ang pinakamahalaga ngayon relevant sa buhay natin. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, naparito ako upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Kaya ang tagasunod ni Kristong Hari, nasa katotohanan. Ilalapat ko po ito dahil pinakakongkreto ngayon. Gusto ng Santo Papa na tanungin kayo. Noong October, inilunsad niya ang Synod. Ang Synod, galing po yan sa salitang Griego, syn, together, hodos, way. Kaya ang Synod, way together. Naghahanap tayo ng papuntahan. Ay yung daan, papunta doon sa katotohanan. Common journey, ang sabi ni Pope Francis. Kaya, siguro marami na sa inyo napatawag. COVID lang kasi kaya wala yung masyadong mga assembly. Ang gusto ni Pope Francis doon sa kanyang synod na 3 taon nagaganapin. Consultation on the widest scale possible na kung yung 1.3 billion Catholic maaring mag-participate, kailangan marating sila. Siyempre, hindi naman natin mararating lahat yan. Pero as many people as possible, kailangan makonsulta. Saan ba tayo papunta? Anong daan ang ating tatahakin patungo sa katotohanan? A synodal church. Synod. Way together. Ang paksa po ng synod ngayon na 3 taong gaganapin para makita talaga ng Santo Papa kung ano ang nasa sa loobin ninyo ay communion, participation, mission. Diyan ko ilalapat yung sino ang tunay na tagasunod ni Kristo. Ano ang katotohanan? Communion. Salvation, turo ng simbahan, yung pagpunta sa langit, kahit marami tayong pagsasalarawan dyan. Ang ibig sabihin niyan, communion with Father, Son, and Holy Spirit. Dito ang ating communion, medyo malabo pa, sabi ni San Pablo. Doon, ganap na ang communion natin. Yan yung langit. Yan yung joy, everlasting. Happiness that will never end. Communion with Father, Son, and Holy Spirit na sinasalamin na dito. Samantalang hinahanap natin ang Diyos. Sa harap ng COVID, sa harap ng pagbagsak ng ekonomiya, sa harap ng sarswela na tinatawag sa Pilipinas na eleksyon, sa harap ng panganib ng climate change. Communion with Father, Son, and Holy Spirit. Yan yung ultimate truth. Yan yung katotohanan na dapat doon tayo mananahan para magiging tunay tayo na tagasunod ni Kristong Hari. Pangalawa, participation. In the church, ora et labora activities. Kasi marami sa atin nagsisimba, minsan bumibisita sa parang hindi sila kasama sa parokya. Ilan lang yung laging andun. Yung mga lectors, ministers of Holy Communion, yung mga adorasyon nocturna siguro, o kung ano-ano pa man, karamihan, minsan nagsisimba na lang yan pag Pasko at mahal na araw. Hindi nagpa-participate. Ngayon, malapit ng dinggin ng Panginoon, yung ating Oratio Imperata, malapit nang matapos itong COVID-19. Hindi natin alam kung ano pang mga problema, pero itong COVID-19, next year, nag-iisip na nga sa January, face-to-face na ang DepEd, ang mga klase. Ano dapat natin gawin? Participation. Sana, nabuksan ang ating mata sa katotohanan ng ating mundo dahil sa COVID. Punta akong Smoky Mountain. Walang namatay sa COVID doon. Mas marami pa raw ang namatay sa AJK.
Parang mga middle class yung tayo ang tinatamaan. Wala kang narinig na taong grasa na namatay sa COVID. Siguro immune na yun sila. Pero yung mga senador, tinatabaan, mabuti na lang may milyon-milyon silang gagastahin. May remdesivir at saka kung ano-ano pa. Pero malapit nang matapos, kaya itong ating karanasan na maraming namatay, magpapabago ng ating pananaw sa katotohanan kung saan tayo dapat patungo. Pagpatuloy ba natin ang pagsira sa kalikasan? Pagpatuloy ba natin ang isang ekonomiya na iilan lang ang nakikinabang? Bilyon-bilyon, pus daan-daang milyon sa buong mundo nagugutom? Participate in the activities of the church, lalo na sa Eucharist. Communion din yan, sinasabi sa misa. Pag natapos ang consecration, sasabihin, through Him, with Him, and in Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Trinitarian ang Eucharist. Let us participate in the devotions of the church, especially in the Eucharist. Pero may bagong sinabi, sa ura yung devotions, yung dasal, mga liturgical activities. Sa labora, mayroong panawagan si Pope Francis sa inyo. Sumali ang bawat Katoliko sa Laudato Si Action Platform. Action na ang kailangan ng Pope. Ang dami-dami na nating webinar, daming mga Zoom, Microsoft Teams, kung ano-ano pa dyan, tungkol sa simbahan at tungkol sa Laudato Si. Sabi ng Santo Papa, magbibilangan na tayo. Una, anong mga gawain ang ginagawa mo to hear the cry of Mother Earth para sa environment? Yung konkreto, yung measurable, yung nabibilang. Sabi ng Santo Papa, participation. Tapos, hear the cry of Mother Earth, of the poor. Anong gagawin natin para marinig natin ang hinaing ng mga maralita? Na nabibilang, na nasusukat. Lagay mo doon sa Laudato Si Action Platform. Shrine of Jesus the Divine Word, feeding programs for hundreds of kids from the start of the lockdown until now. Yung mga ganong bilangan. Ecological spirituality, ecological economics, andun yan sa Laudato Si Action Platform. Google nyo lang dahil malapit ng mag-deadline ang Santo Papa sa aking humili. Pangatlo, mission. Christ the King Mission Seminary. Daan-daan na sa tulong ninyo ang napadala ng Christ the King Mission Seminary sa foreign missions. Mga SBD, nagpapasalamat kami. Pero ang nais din namin ipaalaala sa inyo, kahit kami yung frontliners na missionary, everyone is a missionary. Anong sabi ng Panginoon? Go into the whole world, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Trinitarian na naman. Communion, participation, mission, Father, Son, and Holy Spirit. The Father sent the Son. Sabi niya sa Ebanghelyo ngayon. So that we will know the truth. Especially the truth about who we are, where we are going. Synod, sin, pudos, way together. Yun po ang ating panalangin sa misang ito. Sa lahat ng mga nakikinig, pinagdasal ko na sana lalalim ang inyong cognitive at saka affective understanding nitong communion, participation, mission in the light of our Trinitarian faith and in the face of the feast we are celebrating this today, the feast of Christ the King, the Alpha and the Omega, who is coming at the end of time bilang anak ng tao, kasama ang kanyang mga anghel in all His glory, hukman ang mga buhay at mga patay. Kaya ngayon pa lang, we worship the King. Sambahin natin ang ating hari,
Pero tiyakin natin na karapat-dapat tayo magiging tagasunod niya, alagad niya, servants of the King. Through communion, through participation, and through mission. Yan po ang ating ipagdasal ngayong araw na ito, lalong-lalo na sa misang ito. Magsitayo po tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo at ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayanan. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating amang mapagmahal na hari ng sanlibutan upang maging ganap ang kanyang paghahari at